This is me, Marstani Vlog. I hope you are all doing well today, guys. Sampu po ng inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa mga katulad kong OFW, and sa mga friends kong nasa Pilipinas. Sana po ay ingingatan po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. So ayun guys, my video for today guys ay iikot ko po kayo dito sa my Clark International Airport sa Clark, Pampanga. Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kalinis ang loob ng airport. Ayan, samahan niyo ako guys. Maraming salamat po sa pagsama sa 12 minutes or less than 12 minutes ng aking video for today. Ayan, thank you so much po at pasensya na po kayo kung matagal akong nawala na hindi masyadong makasupport dahil tayo po ay umuwi ng Pilipinas. So, ayun, family time muna. So, ayan, thank you so much po sa inyong lahat and mag-enjoy lang po tayo. Hello everyone, good morning sa inyo, sa ating lahat. Ayan po kasi kasalukuyan po ako nasa Clark International Airport. Ayan, dito po ako sa loob ng after immigration. Ayan, ito po ang loob. And ganito po katahimik, kaganda, kalinis ang surroundings ng ating Clark International Airport. Kaya na-inlove talaga ako sa lugar. So dito na talaga ako mapapabook every time na uuwi ako ng Pilipinas. Wala naman akong importanteng imimit sa Maynila kasi napakatahimik po. Tingnan niyo po guys, wala pa pong tao kasi kami ata ang unang flight at kabubukas lang po ng airport nung kami dumating po ako dyan ng 11:30. So ayan, wala pa pong katao-tao. First flight nila ata mga ganyan, mga 1, 2, ganyan. So napakatahimik po ng lugar. So ayan po guys, ikot-ikot ko po kayo dito. Ang ganda ng mga establishment dito sa loob, subalit napakamahal ng mga bilihin dito sa loob guys. Dito po lahat mayroong restaurant, mayroong Japanese restaurant dyan, may Korean restaurant, mayroong bakehouse na sobrang pricey ng kanilang mga bread. Last time ay hindi po ako nakabaon dati, so syempre wala tayong choice kundi bumili ng kanilang tinapay nila or burger or sandwich, ganyan na sobrang mahal. Siguro mga 200 plus. So ayan, so nung tulisan lang pati water ang mahal, bali $90 or 90 pesos, 80 pesos yung pinakamaliit. So ayan, so ginawa ko ay nagbaon ako ng water bottle kasi before the immigration ay hindi po pwedeng may dala kang liquid. So ayan, binuhos ko lahat ng tira. And sa loob naman po niyan, after ng immigration, mayroon pong refill ng water. So yan, lakos guys, ang mamahal ng kanilang mga lakos. Ilang oras ko naka-stay dyan, wala akong nakitang bumili. Sobrang mahal. Ayan. Meron din dyan screen kung saan gate ka. Ayan. Napakaano niya, hindi katulad ng Hong Kong na may sasakyan ka pang train bago sa train mo kasi sobrang laki talaga ng kanilang airport. Ayan. Napakalaking diferensya po dito compare po sa Maynila, sa Naiya guys. So pagdating mo doon, ingay, kahit anong oras ka dumating, ang ingay, daming tao. At kung may kausap ka, kung wala kang headset, hindi kayo magkakarinigan. Napakatahimik ko dito guys, hindi ko may compare to sa ibang airport. Ayan, may restaurant din po dyan. Ayan, may tea, bubble tea, and coffee shop. Ayan, ang pricey nila, hindi tayo mahilig sa kape, so bubuhay ako walang kape guys. So ayan, nakita tayo ng mga workers, sabi nila, uy, may vlogger. May vlogger. Kaya naman akong interview yan sila kasi baka lang akala nila masyado tayong alam niyo na yung mga bashers. So ayan, ikot-ikot lang. Tingnan nyo, konti lang ang tao.
Ayun, kumain po ako dyan guys sa may sa before check-in sa labas na kung saan pwedeng pumasok pa yung mga magsahatid sa'yo sa airport. Dumating ako dyan ng 11:30, so kailangan ko mag-lunch kasi nagbaon po ako ng isang pack lang sabi ko for dinner na lang. Nagbaon ako ng bangus and itlog and atsara, labong, ayan. So kinain ko po yun ng dinner. So nag-lunch ako dyan, nabigla ako sa price ulit. Parang gusto kong kumain ng light kasi nagkarne na kami ng gabi. So pinili ko ang arroz caldo may itlog sa halagang 400 pesos sa isang bowl. O diba, saan pa kayo niyan? Sabi nga ng what do you expect, inalaw na sa loob ka ng airport. So mahal talaga. So lahat ay kailangan maging wise. Ay, lalo na ako pag na-try ko na, kailangan ko na maging wise. So nagbaon talaga ako ng mga snacks, ng biscuits, na lunch and water, diba? Ayan po yung yung travel refund dyan po guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. Sa loob po niyan, pagpasok nyo po after ng immigration, sa baba po ng escalator na yan guys, dito po makukuha ang tax travel refund. Ayan. Subalit ang Cebu Pacific guys ay wala pong refund. Ayan. Ibang lang, sa mga ibang airlines ang mayroon. Pero hindi daw nila. Kasi sinamahan ko yung isang kasama ko, kasabay ko kasi pinipilit niyang may kukuha daw siya. Pero alam ko talaga na pag Cebu ay wala talaga. So sinamahan ko siya at yan, nagtanong kami sa counter and then hindi daw nila cover ang Cebu Pacific. Sayang din yun, di ba? Last time nakakuha ko dyan ng 780, I think. At Hong Kong Express ang aking airlines. Kate, makakuha ka pa rin. And ibang airlines makakakuha ka. Cebu talaga ay sabihin nila sa'yo na kunin mo sa online, pero wala pa akong nababasa na may nakakuha. So, budol. Pero at least safe naman ang biyahe. Wala pa akong nababalitaan na. Although minsan delay yung flight, pero sa flight ko, back and forth ay okay naman siya. So, yan ang kaganda guys. So, masarap dyan, may paglintuhan, may ka-holding hands, charot. Diba? Ayan. Ang tahimik, pwede ka matulog. Gusto kong sanang humiga-higa dyan, kaso asap ang kwentuhan namin ni ate. Mayroon ako nakilala. So, ayan, medyo na siya may edad. So, ayan, nag-share kami ng mga experience sa buhay. Ayan, si ate may kausap. Nandun lang yung bag ko, iniwan ko sa kanya. At alam ko naman, safe dito kasi may mga napaligiran ka ng mga CCTV camera. So, ayan. Kaya malabong manakawan ka pa dyan. At may... So, guys, that's all for today. Thank you for your love and support sa akin, sa aking small YouTube channel. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po lahat ng support nyo sa aking mga friends na supporters na walang channel. Thank you so much po sa inyo. God bless everyone. Have a nice day. To God be all the glory. God bless.